Papay na. Sungit! Makikita. Ano naman kung makita kang kinikis kita? 28 tension. Hindi ka aalis ha? Babantayan kita, sinasabi ko sa'yo. Oo nga. Pupunta pa. Pagkain dito ka bumili ha? Oo nga. Ay, sige. Hello mga mamis, inayos na nga ni Kyle yung sapatos niya dito pero nagpalit nga siya. Ayaw niya daw kasi masyadong gamitin yung white na to. Kaya naman pinalitan niya para daw hindi nga daw maluma agad yung white niya. Hatid nga namin dapat siya pero ayaw nga ni Kyle. Sabay na nga daw sila pumunta doon ni Clarence sa my court. Nibigyan ko nga ng pamasahe dito pero ayaw niya dahil may mga barya nga daw siya dito sa wallet niya. Para nga kako may extra pa din siya. Kaya naman napatango na nga lang tong si Kyle. Ginayak na nga din pala ng daddy niya yung tumbler niya kaya naman lumabas na nga kaagad si Kyle. Niintay na nga si Kyle ng kasabay niya dito sa may gate. Tinawag ko na nga ulit si Kyle dito pero napakamot ulo na nga lang dahil nagiintay na nga daw yung kasama niya. Abay kikis nga lang ulit ako hiyang-hiya na nga. Nasabihan ko nga siya dito na wag makulit doon at mag-iingat sila. Abay wag na nga daw ako kumis dahil kumis na nga daw ako kanina at makikita pa nga daw ng kasama niya. Diyos ko po. Dalawang bagay nga yung nararamdaman ko ngayon. Una, masaya ako na nakikitang masaya si Kyle. Masaya ako dahil na-experience na nga din kasi talaga ni Kyle to. Unti-unti na nga rin talaga namin siya pinapayagan ng daddy niya. Para na nga din kasi matuto siya dahil kapag high school na talaga tong si Kyle ay hindi na namin talaga mapipigilan to. Pangalawa, parang nasasad ako, ewan ko ba? Kasi feeling ko, may sarili na talaga siyang mundo. Yung bang katulad ng mga ibang bata, maiiwan na nga lang talaga yung magulang sa bahay at mag-iintay ka na lang talaga sa pagbalik niya. Ang dami ko na naman ngang sinasabi dito, Diyos ko po. Mama nga kaming mag-grocery kila mama para na din mabila ng baon si Kyle. Katapos nga mag-grocery, hindi din talaga kami mapakali kaya naman pinadaan nga ni mama dito sa court. Sisilipin nga lang namin dito si Kyle. Hindi na nga ako dito bumaba at yung daddy na nga lang niya yung kumausap sa kanya. Tapos si Kirby nga lumapit sa daddy ni Kyle para mag-bless. Alam niyo ba, hindi talaga kami nagpapabless ng daddy ni Kyle. Ano ba naman kasi feeling kasi talaga namin matanda na kami, Diyos ko. Kaya naman upper na nga lang or kaya naman peace ba? Ayaw na ayaw kasi talaga namin na pinapasakay si Kyle sa singlet. Lalo na nga kapag hindi talaga marunong masyado yung nagdadrive or kaya naman nag-uumpisa pala. Ang punta nga namin dito aalis pala talaga sila at bibili ng food nila. Buti na nga lang talaga at naabutan namin dito si Kyle. Kung hindi, mapapagalitan talaga siya ng daddy niya. Haba-haba talagang usapan yung ginawa nila ng daddy niya. Tapos bigla nga ulit pumunta si Kyle dito sa daddy niya. Gustong-gusto nga daw talaga niyang pastringan na yung nasira niyang raketa. Kaya naman kinuha nga kaagad ni Kyle. Daan na nga lang daw namin. Paano daw ba naman kasi, ito nga yung gamay na gamay niyang raketa. Lang araw na nga din talaga nito, hindi pa din namin napapastringan. Hindi pa nga din yata sila tapos dito mag-training. Mamayang gabi pa kasi talaga uuwian si Kyle dahil sabay na nga niyan yung QV. So ito nga, nagpa-bless nga yung daddy ni Kyle dito kay Jen. Bigla nga lang talaga yung daddy ni Kyle dyan, hindi rin kasi talaga siya nagpapa-bless sa mga pamangkin niya. Hanggang sa lumapit nga ulit sa amin dito si Kyle, hindi nga lang talaga ako yung nagsasalita dito, kung hindi pati na rin si mama. Ulit-ulit talaga naming sinasabi na wag siyang aalis at sumasakay dito sa motor. Feeling ko nga naririndi na nga si Kyle dito. Paano ba naman kasi may sinasabi nga siya sa amin pero hindi namin pinapansin. Ulit-ulit kasi siya, napastringan nga daw namin ngayon para daw bukas kapag naglaro siya ay may gagamitin siya. Alam na nga daw niya yung sinasabi namin dahil sinabi na nga daw sa kanya ng daddy niya. Umaalis din kasi talaga ng bahay itong si Kyle, minu-minuto ko talagang sinasabihan to. Minsan nga kapag kinakausap ko siya, alam na alam niya talaga yung sasabihin ko at sinasabayan niya na din ako. So umalis na nga kami doon, maya-maya ay babalikan na nga lang din namin si Kyle. Sabi ko nga sa kanya, kapag nalaman ko nga ulit na sumakay siya sa single, babantayan ko na nga ulit siya. Diyos ko po. Ayaw niya nga na binabantayan siya, kaya naman hindi na nga daw siya sasakay ulit. Inaan na nga namin dito yung raketa ni Kyle, meron na nga din kaming string dito. Para naman bukas ay makuha na din namin. Masarap yung mani-mais dito, kaya naman bumili na nga din ako. Nung kinabukasan naman, pagkatapos nga namin magsimba ni Kyle, sinundo kami ng daddy niya, tapos dinaanan na nga namin yung raketa niya dito. Abay nilapag na nga lang niya bigla dito yung frap niya. Diyos ko. Tuwang-tuwa nga dito si Kyle sa raketa niya dahil may string na nga daw ulit. Dalas na nga din talagang napuputulan ng string tong si Kyle. Tuto na nga din talagang mag-ipon si Kyle. Paano ba naman kasi kapag napuputulan nga daw siya ng string, gusto niya siya na yung magpapastring at hindi na niya hihingin sa amin. Kakatuwa lang din dahil dito sa sports na to ay nakakapagtipid nga si Kyle. Diyos ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.